ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang suporta ng isang magulang sa kanyang anak ay isang obligasyon. Hindi ito parang buto ng prutas na itinatanim na maaaring anihin pagdating ng panahon. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo ipinapakita ang responsibilidad mo bilang isang responsableng magulang? Dear Papa Dudut, pagbati po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlan, 26 years old at taga Northern Quezon. Nag-iisang anak po ako, nagmamasada lang po ng tricycle ang tatay ko tapos nagba-boundary pa. Sa liit ng kinikita niya ay halos sa gas lang napupunta. At yung natitira naman ay kasya lang sa pangbigas namin, kinukulang pa yon sa bill ng kuryente at tubig. Si nanay naman ay tumatanggap ng labada para magkaroon ng kaunting kita at makatulong din kay tatay. Mabuti na lamang at maswerteng nakakuha ng pabahay noon ang nanay ko. Kaya meron kaming natutuluyan na hindi na kailangang magbayad pa ng upa. Tungkol naman sa pag-aaral ko, sabi ni tatay ay masyadong magastos sa kolehiyo kaya hindi na nila ako pinag-aral pa. Hanggang high school lamang ang natapos ko. Sobrang hirap po kasi ng buhay namin, Papa Dudut. Naghanap na kaagad ako ng trabaho pagka-graduate at nung una, nagtatrabaho po ako bilang panadero sa bakery. Pero dahil naging toxic na po doon ay nagpalipat-lipat ako ng trabaho. Minsan nag-e-extra ako sa construction, naging bagger din ako sa grocery at naging delivery boy ng isang water station. Hanggang sa natanggap ako bilang janitor sa isang shopping center. Mababa ang sahod pero pwede nang pagtiyagaan. Bukod sa kahirapan namin ay nagkaroon pa kami ng isang problema noong kinakailangan na ni nanay ng maintenance para sa diabetes niya. Sa kasamaang palad, nangyari pa yon noong nagkatanggalan sa pinapasukan ko at isa ako sa mga nawalan ng trabaho. Kinailangan daw kasing magbawas ng tao at dahil bago lamang ako, ay hindi ako kasama sa mga pinaburan ng tadhana para manatili doon. Sinubukan ko pang mamasukan sa iba kahit na anong trabaho na lamang, pero dahil maliit lang yung municipality namin ay napakahirap talagang makahanap ng bagong malilipatan. Hanggang sa kinumbinsi ako ng kaibigan ko na mag-live selling na lamang ng mga ukay na damit. Sakto naman noon na may naipon ako kahit papaano kaya may naggamit akong pangpuhunan. Sa ganong paraan ay natutulungan ko pa si nanay sa mga gawaing bahay at paglalaba niya. Pero hindi naman naging sapat para kay tatay ang ginagawa ko noon, Papa Dudut. Oh, kumusta naman ang pamamasada mo kanina? Siyempre, matumal. Ano pa bang aasahan eh? Kakaunti lang naman ang pasahero pag Sabado. Ay, ganun talaga. Karamihan naman ng pasahero mo ay estudyante. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Mawawalan lang ako ng gana sa pagkain. Amoy pa nga lang ng ulam, nakakatamad ng kumain eh. Huwag ka na ngang magreklamo dyan. Magpasalamat na lang tayo na may nakahain dito sa mesa. Ay, kailan pa tayo makakatikim na masarap-sarap na ulam? Mukhang araw-araw na talaga tayong ganito. Huwag kang maingay dyan. Mamaya marinig ka pa ni Arlan. Pagod na nga yung anak natin sa pagtitinda niya kanina. Tapos ganyan pa yung maririnig sa'yo. Pagtitinda na naman? Pambira! Kaya lalaking tao nagtitinda ng mga damit. Ano bang masama doon? Marangal naman yung trabaho niya. Nandun na nga tayo sa marangal. Pero ang tanong, nakakabuhay ba ng pamilya? Aba, paano pa siya makakapag-asawa kung ganyan lang ang trabaho niya? Baka kahit diaper ng bata, hindi na siya makabili. Tumigil ka na nga dyan. Ginagawa ng anak natin lahat ng kaya niya para makaraos tayo. Pareho kayo. Pero sadya lang talaga na mahirap makahanap ng maayos na trabaho dito sa atin.
Nahihirapan siya kasi ginusto niya yon. Pwede naman siya magtrabaho sa Maynila, pero mas ginusto niya pang magtinda. Sus, akala mo naman kadali-dali ng buhay sa Maynila. Oo nga't mas mataas ang pasahod doon, pero halos kada galaw pera. Ang mahal pa ng renta sa mga tutuluyan niya. Baka kahit magkatrabaho pa siya doon kakaunti lang din yung maipapadala niya dito sa atin. Mas mabuti na yon. Kesa naman patinda-tinda lang siya. Para siyang hindi lalaki niyan Ay nako, tumigil ka na. Malaki naman yung kinikita ng anak natin kung tutuusin na. Pero alam mo naman na may maintenance ako, hindi ba? At halos doon na lang napupunta lahat ng pera niya. Kaya magpasalamat ka na lang na may nauulam pa tayo kahit sardinas. Paano nga yung utot ko? Amoy sardinas na din. Ang laki naman ang problema mo. Alam mo, madali lang naman ang solusyon dyan Kung ayaw mo ng sardinas, ay di bumili ka ng sarili mong ulam. Tapos ang usapan. Huwag ka na nga sumagot at baka mahambalos na kita dyan. O ano? Tapos ka na magtinda? Paano po ako makakapagtinda? Rinig na rinig sa background yung boses niyo ni nanay. Ay, araw-araw na lang tayo ganito. Talagang ganito tayo araw-araw kung palagi na lang dilata yung ulam. Halos 1 taon na rin mula nung huling beses ako nakatingin ng fried chicken Kala ko pa naman kapag nagkatrabaho ka na, palagi nang ganun yung ulam natin. Pasensya na ho. Medyo matumal din kasi benta ko ngayon Hayaan niyo tay. Maghahanap ako ng ibang pwedeng pagkakitaan. Ay nako anak, hayaan mo na lang yung tatay mo. Masyadong mapaghangad wala naman tayong pera. O siya, sige na, kumain ka na. Mamaya ka na ulit magtinda. Opo nay, salamat ho. Lalabas na muna ako. Makikipagtongis na lang ako na kumpare. Baka sakaling mauna pa akong swertehin kesa sa'yo. Umalis ka na lang kung aalis ka. Sisiguraduhin mo lang na panalo ka pagbalik mo dito. Kung hindi, sa labas ka talaga ng bahay matutulog. Papa Dudut, laging ganon ang tatay ko. Tuwing kumakain kami ay palagi ring ganon ang eksena. Puro siya reklamo sa ulam. Kesyo hindi masarap, masyadong kakaunti at nabibitin daw siya sa pagkain. Naiinis ako sa kanya dahil alam naman niya ang sitwasyon ni nanay. Pero hindi ko rin mapigilang makonsensya. Ako lang kasi ang nag-iisang anak nila kaya naman wala silang ibang maasahan. Ako sana ang nagpapagaan ng buhay nila pero 26 years old na ako ay hindi ko pa rin yon nagagawa. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling kahit kaunti ay meron din naman akong nagiging customer. May iba pa nga na humahanga sa kasipagan ko. Hindi raw kasi ako nahihiya at walang pinipiling trabaho. Kapag may ekstrahan ako noon ay hindi ko yon pinapalampas. Kahit kakaunti lang ang kita basta meron ay ayos na yon para sa akin. Ginagawa ko yon hindi para sa masarap na ulam kundi para sa insulin ni nanay. Bukod sa nanay ko ay isa rin sa mga naging karamay ko noon ng best friend ko na si Brenna. Maganda siya, Papa Dudut, medyo bilugan ang mga mata niya, maikli ang buhok at chubby ang katawan. Pero kahit matagal na kaming magkaibigan, ni minsan ay hindi talaga kami nagkagusto sa isa't isa. Halos magkapatid na ang turingan naming dalawa at hindi ko nga akalain noon na meron pala talagang platonic friendship. Hindi siya nahihiyang sabihin sa akin na may gusto siya sa isang lalaki. Sa akin din siya madalas naglalabas ng sama ng loob kapag nagkakaroon sila ng magulang niya ng hindi pagkakaunawaan. Siya rin ang kumimbinse sa akin na mag-live selling na lamang dahil malaki-laki na ang kinikita niya roon. Solid naman ang samahan namin kahit nag-aaway din kami kung minsan. Pero kung kami ay kaibigan lang talaga ang tingin sa isa't isa, taliwas naman yon sa iniisip ng tatay ko, Papa Dudut. O ano? Nakalis na ba yung kaibigan mo? Kaalis lang po tay. Bakit pinapapasok mo siya sa kwarto mo ng kayong dalawa lang? Po? Yung kaibigan mo. Hindi mo siya dapat pinapapasok sa kwarto mo. Ano na lang isipin ng mga magulang nung pag nalaman na halos maghapon kayo doon sa loob? Ano po bang sinasabi niyo tay? Nagla-live selling lang naman kami buong maghapon. Rinig na rinig niyo naman po kami, di ba? Ano po bang iniisip niyo na ginagawa namin ni Brenna? Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin magandang tignan na lagi kayo magkasama. Lalaki ka at babae siya. Mga dalagat binata na kayo.
Hindi na kayo inosente. Tay naman, mula elementary magkaibigan na kami ni Brenna tas ngayon pa kayo nag-iisip ng ganyan sa amin? Wala namang kayo nakita na ginawa naming masama. Isa pa, parang kapatid na yung turing ko sa kanya. Kaya kahit nasa imagination ko lang, hindi ko siya magagawang ipahamak. Buti sana kung kaya mo yung panindigan. Sigurado ako, mga ilang buwan pa liligawan mo na rin yon. Paano kung ligawan ko nga po? May masama po ba ron? Bobo ka kung ganon. Kung hahanap ka lang din naman ng magiging girlfriend mo, doon ka na sa nakakaangat-angat naman. Hindi ko kasing hirap pa natin. Sa halip na makaluwag-luwag tayo mas lalo pang magigipit kapag naging hati na yung suporta mo. Tay, naririnig niyo po ba yung sarili niyo? Ako yung lalaki. Kaya bakit maghahanap ako ng babae na bubuhay sa akin? Ang labo niyo naman Makapagsalita ka naman dyan, kala mo may asenso ka pa. Hindi ka nga kumikita ng 10,000 kada buwan tapos yayabangan mo pa ako ng ganyan. Wala kang kakayang bumuhay ng isang pamilya. Nasasabi niyo lang yan ngayon dahil ito pa lang yung nakikita niyo. Pero patutunayan ko sa inyo, may mararating din ako. May mararating? Kadramahan lang yung ambisyon mo na yan. Saan ka may mararating? Sa pagtitinda mo ng damit? Mas maniniwala pa ako kung sinabi mong hanggang dyan ka na lang at mabubulo ka na sa pagtitinda. Ano bang nangyayari sa inyong mag-ama? Dinig na dinig sa labas yung mga boses ninyo Tanungin mo yung magaling mong anak na may kasamang babae sa kwarto niya mula kanina pang umaga. Sino? Si Brenna? Siya nga po, Nay. Sus! Para ka naman bago Matagal na magkaibigan yung dalawa. Kulang na nga lang magpaampo na rin dito yung batang yun Tapos pinag-iisipan mo pa ng masama. Kung makita mo man dito si Brenna, walang ibang gagawin yung kundi magtinda. Mabuti nga tinutulungan niya si Arlan Basta wala akong bilib dyan sa pagtitinda nila. Hindi sila asenso dyan. Kahit maghapon magdamag pa sila mag-live selling, walang pag-asa. Kung sumama ka na lang sana sa pinagtatrabaho ng pisa mo doon sa Maynila, hindi mo na sana kailangan magmakawa sa mga tao na bumili ng paninda mo. Para sa babae lang yung ganyan trabaho. Tay, ito na po yung gusto kong gawin Tsaka naniniwala ako na darating din ako sa punto na malaki na yung kikitain ko sa pagtitinda. At kailan pa yun? Sa pagputi ng uwak? Kakabarkada mo doon kay Brenna, nagiging madrama ka na din sa buhay. Tigilan niyo na nga po yung kaibigan ko. Wala naman siyang ginagawang masama pero bisit na bisit kayo sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi ganyan yung impluensya niya sa'yo. Walang kakwenta-kwenta. Tigilan mo na nga si Arlan. Kahit kailan naman, wala na magandang lumabas dyan sa bibig mo. Kahit anong gawin ng anak natin, hindi pa rin sapat sa'yo. Kung tutusin nga, hindi naman niya responsibilidad na akuin lahat ng gastos dito sa bahay Tayo pa rin ang magulang niya. Tayo dapat Bakit? Ano ba tingin niyo sa akin? Palamunin na lang dito? Nagbibigay din naman ako ng pambigas Tama na po yan. Huwag na tayo magkwentahan ng mga naiaambag dito sa bahay. Ang mahalaga, nakakaraos pa rin tayo kahit papano. Tama ka anak. Salamat, Nay. Di magkampihan kayo. Sa bagay, pareho naman kayong walang pangarap sa buhay. Kaya ganyan kayo mag-isip. Makapagsalita ka naman, parang napakayaman mo na. Hindi sana ganito yung buhay na meron ako kung hindi ikaw yung pinakasalan ko. Uy, Tay, sobra naman po yan. Bahala na nga kayo dyan, mga buwisit! Papadudot na gulat ako sa mga sinabing yon ng tatay ko. Alam ko naman na madalas din silang nag-aaway ng nanay ko at nagsusumbatan dahil sa mga gastusin sa bahay. Pero hindi ko akalain na masasabi niya yon kay nanay. Ang masakit pa ay nalaman ko yon, yung dahilan kung bakit nakapagbitaw ng masakit na salita si tatay na para bang matagal na siyang hindi masaya sa piling ng nanay ko. Matagal na siyang nakakaramdam ng hinanakit sa kanya. Nagkwento sa akin si nanay, magkaibigan lang din daw sila noon ng tatay ko. Wala ring girlfriend si tatay noong time na yon kaya inireto ito ng lolo ko sa kakilala nitong British na nag-migrate dito sa Pilipinas. Pero bago pa raw sila mag-meet nung babae ay umamin si nanay na matagal na siyang may gusto kay tatay. At doon na nga nagbago ang isip nito. Dahil sa inasal ni tatay ay hindi ko na muna pinapunta sa bahay si Brenna. Nung una akala ng kaibigan ko ay ayaw ko na siyang makasama sa live selling. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya ang kadahilanan. Para hindi sumama ang loob niya ay hindi ko na inilihim pa yung iniisip ng tatay ko sa aming dalawa. Naiintindihan naman niya yon kaya sumang-ayon siya na hindi na lamang muna siya pupunta sa bahay.
Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ng tatay ko na may ipapakilala siya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinutuban ako sa sinabi ng tatay ko na may ipapakilala siyang babae. Foreigner daw. Sa pagkasabi pa lamang niya na half British, half Filipino yung babae, lumakas ang hinala ko na may kinalaman yon sa sanay pakakasala noon ng tatay ko. At hindi nga ako nagkamali nang dumating sa bahay namin si Adele, kasama ang nanay nito na muntik nang makatuluyan ni tatay. Ramdam ko ang pagkadisgusto ni nanay sa ginawa ng tatay ko. Pero para naman hindi kami magmukhang bastos, ay maayos niyang hinarap ang mga bisita namin. Napilitan na rin siyang makisama dahil sabi naman niya ay isang gabi lang yung mangyayari. Bagamat hindi nag-uusap, sa tinginan pa lamang ng mga magulang ko ay alam ko na may namumuo ng tensyon sa pagitan nila. Papa Dudut, ang masakla pa, nagustuhan agad ako ni Adele kaya nahirapan ako na dumistansya sa kanya. Si tatay naman ay pabor na pabor sa nangyari gaya ng inaasahan ko. Tay, naihatid ko na po sa labas sina Adele. Oh, anong sabi? Uuwi na raw sila. Yun lang? Wala ka na ibang sinabi sa kanya? Wala na po. Ano po ba dapat yung sasabihin ko sa kanya? Anak nang, hindi ka talaga nag-iisip. Dapat inaya mo lumabas o tinanong mo man lang kung kailan siya babalik dito. Bakit ko naman gagawin yun, Tay? Hindi niyo po ba nakita kung gaano sila kayaman? Tapos sasabihan niyo pa ako na ayain siyang lumabas? Sa budget pa nga lang natin dito, kinukulang na yung kinikita ko tapos makikipag-date pa ako sa isang babaeng mapera. Bobo! Aayain mo lang siyang lumabas, pero hindi ko yung magbabayad. Napakahina talaga niyang kukote mong linti ka. Ano ka ba naman? Sa pinagagagawa mo kay Arlan, mas lalo mo lang pinabababa yung pagkatao niya. Tama si nanay. Ano pong gusto niyo? Lalo ako magmukhang pera sa harap ng babaeng yon? Aayain ko siya makipag-date sa akin tapos siya naman pala yung magbabayad? Kung kayo ho, kaya niyong ibaba yung sarili niyo ng ganun, pues ibahin niyo ako. Kailan mo ba talaga gagamitin yung utak mo? Pero na'y lumalapit sa'yo pero ayaw mo pa. Nakita mo naman kung gaano ka gusto ni Adele. Samantalahin mo na yon. Gagawin niya lahat para sa'yo. Yun ang isipin mo. Hindi po ako makikipag-date sa kanya. Kung gusto niyo, kayo na lang. Tutal, kayo naman po yung totoong mukhang pera dito. Ba't napakayabang mo talaga? Ano ba? Hindi mo naman kailangan saktan ng anak natin. Anak, ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang po ako, Nay. Suntok lang po yun. Yang asawa niyo po ang kumustahin niyo. Baka wala na siya sa tamang pag-iisip. Gusto mo pa ng isa? Siraulo ka! Gusto mo yata basagin ko yung bungo mo eh. Sa bagay, kahit naman basagin ko yan, wala rin namang mawawala. Kasi ang ulo mo, parang lata na walang laman. Sabi ng tama na eh! Tumigil ka na! Itigil mo na yung kapipilit mo kay Arlan na ligawan ng babaeng yon! Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ng anak natin. Tandaan mo yan! Yan! Kaya hindi kayo umaasenso kasi masyado kayo madrama sa buhay. Bakit ikaw? Ano bang narating mo dyan sa kayabangan mo, ha? 50 anyos ka na, pero tricycle driver ka pa rin. Buti pa nga itong anak natin madiskarte. Kaya niya kahit anong trabaho at hindi siya namimili. Ikaw, pinili mo na mamasada ng tricycle kahit na maliit lang ang kita. Kung noon mo pa sana ginustong yumaman, sana may ginawa ka pang iba. Hindi yung iniaasa mo lahat kay Arlan. Marahimik ka dyan! Ikaw yung dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon. Ipambibili na lang ng ulam. Kailangan pang itabi para sa buwisit na mga gamot mo. Sawa ka na ba sa ganitong buhay, ha? O pwes, umalis ka! Umalis ka na at sumama ka na dun sa foreigner na yon! Total, yun naman lang naman din ay kinakagalit mo di ba? Di puntahan mo na, ligawan mo para hindi ka na maghirap! Nay, tama na ho yan. Tama ka! Mabuti pa nga. Nakakasawa lang din naman tong buwisit na buhay ko sa pamamahay na to. Tay, sandali, wag naman po kayong ganyan. At sino ka para painggan ko, ha? Kung sinunod mo lang sana yung pinapagawa ko sa'yo,
Hindi sana mangyayari to! Walang kasalanan si Arlan! Anak, huwag kang makinig dyan sa tatay mo, ha? Mga siraulo! Diyan na nga kayo! Baka mahawa pa ako sa inyo mag-ina! Oras na umalis ka sa bahay na to. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito. At kung ano man ang mangyari sa'yo, huwag na huwag ka ring hihingi ng tulong sa amin ng anak mo! Papa Dudut, walang pagdadalawang isip na iniwan kami ni tatay. Hindi namin alam kung saan siya pumunta pero malinaw sa amin ang sinabi niya noon habang nag-iimpake siya ng mga gamit niya. Kung hindi ko raw kayang ligawan si Adele ay siya na lamang ang gagawa noon. Hindi nga namin alam ni nanay kung si Adele o yung nanay nito ang kursunada ng tatay ko. Batid ko na sobrang nasaktan si nanay sa ginawang yun ni tatay. Ilang araw ko siyang nahuling nakatulala at minsan naman ay hindi siya sumasabay sa akin tuwing kumakain. Nalulungkot din naman ako noon pero mas lamang yung galit na nararamdaman ko para sa tatay ko. Pero sa kabila ng sitwasyon namin ay hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling para sa panggamot ni nanay sa tulong na rin ni Brenna. Hindi niya ako iniwan sa mga panahong halos sumuko na ako sa pinagdaraanan ng pamilya ko. Hanggang sa dumating yung araw na tila sinagot na nga ng Panginoon ang mga dalangin ko. Umayon na ang tadhana sa akin. 2 buwan mula nang iwan kami ni tatay ay unti-unting nagbago ang buhay namin ng nanay ko. Bagamat nagkaroon ng pandemic, bukod sa nanatiling ligtas si nanay ay lumakas ang benta namin sa online. Biglang dumami yung mga namimili sa amin dahil hindi sila makalabas para makapamili. Sa pagkakataong yon ay hindi na lang pre-love clothes ang binibenta namin. Naging reseller na rin kami ng iba't ibang skincare products na naging mabenta naman, Papa Dudut. Malaking tulong si Brenna dahil siya yung ginawa kong modelo ng mga damit na binibenta namin online. Siya na rin ang nagla-live para sa mga produktong nire-resell namin. Sa tulong ng 2 e-commerce platform ay madali na lamang kaming nakabenta at mabilis din kaming nakaipon, Papa Dudut. Nag-end na ako ng live. Ano, pa-deliver na lang tayo ng lunch? Ikaw, pero pwede rin naman ako magluto. Totoo? Oo, bakit? Duda ka ba sa talent ko sa pagluluto? Ilang beses ka na nakatikim ng luto ko ah. Uy, hindi ah. Wala akong sinabi. Di ba, Nay? Wala po akong sinabi. Oo nga, anak. Hay nako, mabuti pa. Ako na lang yung magluluto para sa inyong dalawa. Marami pa kayong ipapak na item. Okay lang po ba, Nay? Baka napapagod na po kayo. Kalilinis niyo lang po nitong bahay eh. Oo nga po, Nay. Tapos eto kami na magagaling mong mga anak nagkakalat na naman. Nako anak, ayos lang ako. Mas gusto ko nga yung may ginagawa ako eh. Para kasing nanghihina ako kapag maghapon lang akong nakaupo. Kaya sige na, hayaan nyo nang ipagluto ko kayo. Sige na nga po, Nay. Baka magtampo ka pa mamaya eh. Alam ko kung anong pantanggal ng tampo ni Nanay. At ano naman yun? Secret! Sa amin na lang ni Nanay yun. Ah, ganun. Kayo na yung magkakampi. Sige lang. Pag umorder ako ng pizza mamaya, huwag kayong hihingi ah. Paano ka o-order? Nasa akin yung cellphone mo. Oo nga pala. Peram nga muna. Ay kung ayoko. Akin na kasi, Brenna. Ayoko. Tulungan mo muna si Nanay sa pagluluto. Ako na lang muna magpapak dito. Ay, sige na nga. Alam nyo, kung hindi ko lang talaga kayo kilala mula pagkabata, ay nako, hindi ako maniniwala na magkaibigan lang kayo. Nay naman eh. Oo, bakit? Papasa nga kayo mag-boyfriend-girlfriend eh. Magkasundo kayo oh. Di mo sure, Nay. Ay nako, basta natutuwa ako sa inyong dalawa. O siya, magluluto na muna ako. Kaya ko na yung gawing mag-isa. Tulungan mo na lang girlfriend mo anak. Baka masyadong mapagod. Uy, Nay. Hoy, mag-pack na tayo. Sige. Ay, pasensya ka na kay Nanay ah. Ganun lang talaga yun. Hayaan mo na, okay lang naman. Saka tignan mo nga oh, mukhang ang saya-saya ng nanay mo.
Dahil din yun sa'yo. Paano naman naging dahil sa akin? Nakikigulo lang naman ako dito. Anong nakikigulo? Parte ka na rin ng pamilyang to, no? Ha? Eto talaga, lutang na naman. Sabi ko, parte ka na rin ng pamilyang to. Kasi nga 'di ba, magkapatid na yung turingan natin. Oo nga, sorry naman. Ay, bago nga pala tayo magkalimutan. Kumusta pala yung naniligaw sa'yo? Yung kaklase ko dati? Oo, bakit? Meron pa bang iba? Siyempre, haba kaya ng hair ng beshi mo? Baka pinagtitripan ka lang ng mga yun ha. Kilatisin mo muna ng mabuti. Tsaka huwag ka magpapaligaw sa chat. Tatay ba kita? Boyfriend, ayaw mo? Baka boy space friend. Best friend mo ako ngayon. Pero magiging boyfriend mo ko kapag hindi ka nakahanap ng matino. Kahit pabiro ko lang yung sinabi kay Brenna ay hindi nakaligtas sa akin ang pagngiti niya. Hindi ko rin naman maintindihan ang sarili ko noon. Mahal ko si Brenna, hindi na mahalaga kung bilang kaibigan lang yon o higit pa. Hindi ko kasi pinagtutuunan ng pansin kung ano man yung nararamdaman ko dahil masyado na kaming naging abala sa paghahanap buhay. Isa pa ay alam ko naman na kaibigan lang ang turing niya sa akin kaya mas minabuti ko na lang noon na manatili kami sa ganong relasyon. Papadudot, nang maging maayos na ang benta namin sa online platform, ay nagpahinga na kami sa pagla-live selling. Ginawa ko rin yon para magkaroon pa ng oras sa pinapagawa kong tindahan. Tapos na rin naman ang pandemic noon kaya nakahinga na rin kami ng maluwag. May kalakihan din ang tindahan namin at naging libangan na rin ni nanay ang pagbabantay. Dahil nahinto na ang live selling namin ay bihira na rin kaming magkita ni Brenna. Hanggang sa nalaman ko na lamang na paluwas na pala siya ng Maynila para mag-aral sa college. Last year lang po nang umalis siya. Ginamit niya yung naipon niyang pera para makapag-aral ng kursong gustong-gusto niyang kunin. Aaminin ko na nalungkot ako ng sobra sa pag-alis ni Brenna. Pero gusto ko rin naman siyang suportahan sa pangarap niya sa buhay. Isa rin yon sa gusto kong gawin. Ang kaso'y ayokong maiwan ng mag-isa ang nanay ko. Saka kung mag-aaral man ako ay doon na lamang ako sa malapit para nakakauwi pa rin ako sa bahay. Sa ilang buwan pa lang na magkalayo kami ni Brenna, palala ng palala yung nararamdaman ko noon na pagka-miss sa kanya. Kaya naman tuwing matatapos ang klase niya ay tumatawag ako sa kanya para kumustahin siya. Kahit na minsan ay halos wala na siyang lakas para makipagdaldalan pa. May mga pagkakataon din na nakakatulugan na niya ako habang kausap sa video call. Sa pagkakalayo naming yon ay saka ko lang napagtanto kung ano talaga yung nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Padudot, nung malayo na sa akin si Brenna at hindi na kami nagkakasama ay doon ko na na-realize na higit pa pala sa isang kaibigan yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko siyang sundan noon sa Maynila pero mahirap talaga. Hindi pwedeng maiwan ng mag-isa ang nanay ko na may maintenance pa ng mga gamot. Pero hindi rin naman pwedeng hindi ko masasabi sa kanya yung totoo kong nararamdaman. Tinanong ko si Brenna kung kailan siya makakauwi sa amin sa probinsya. Baka kasi maisipan niyang magbakasyon pero matagal pa raw yon. Ayos lang naman sana pero habang tumatagal ay mas lalong lumalabo yung chance na mapagbigyan niya ako sa plano kong ligawan siya. Baka kasi maunahan pa ako ng mga bago niyang kaklase at kaeskwela. Nakakahiya man pero inaya ko si Brenna para sa isang date. Sa pagkakataong yon ay nagpaalam ako kay nanay na luluwas muna ako ng Maynila. Isang araw lang naman akong nawala noon at para lang yon sa date namin ng best friend ko. At ganito nga po ang nangyari sa date na yon, Papa Dudut. Ano, kumusta? Nagustuhan mo ba yung mga kinain natin?
Seryoso ba yung tanong mo? Tignan mo nga kung gaano kalaki yung tiyan ko. Ikaw na humusga kung nagustuhan ko o hindi. Mukhang busog na busog ka nga eh. Uy Arlan, bakit mo nga pala ako inayang kumain dito? Saka ang layo pa ng biyahe mo papunta dito oh. Di ba pwedeng na-miss ko lang yung makulit kong best friend? Uuwi rin naman ako dun sa atin sa bakasyon. Ikaw talaga? Hayaan mo na. Gusto lang talaga kitang makita. Tsaka alam mo naman, may pamasahe na ako. Bigatin ka na nga eh. May mini grocery store ka na. Ano namang bigatin dun? Medyo nakakaluwag pa lang ngayon. Sa totoo lang, okay na nga ako sa ganito eh. Yung lagi ko nakakasama si nanay tapos hindi na rin ako namomroblema sa panggamot niya. Sa bagay, gets naman kita. Saka wala nang ibang makakasama yung nanay mo kapag iniwan mo siya dun. Buti pumayag siya na lumuwas ka ngayon. Papayag naman talaga siya. Gusto nga niya na mag-aral din ako dito eh pero ako lang yung may ayaw. Ayoko kasing iwan siya na mag-isa eh. Ay, kung nagtinulang sana yung tatay ko, di ko sana po problemahin kung sino yung magbabantay kay nanay kung sakaling wala ako sa bahay. Ay nga pala, ano nang balita sa tatay mo? Hindi mo na ba talaga siya nakakausap? Hindi na. Tsaka hindi na rin naman ako interesado na makipag-usap pa sa kanya. Malamang masayang-masaya na siya dun sa kinakasama niya ngayon. Nakakaloka din naman kasi tatay mo. Kung kailang matanda na, saka pa naisipan na magloko. Kaya nga eh. Sa tinagal-tagal na naming naghihirap, konting tiis na lang sana. Hindi pa niya natyaga. Pero wag na nga natin siya pag-usapan. Okay. Uuwi ka rin mamaya, diba? Oo, pero bago ako umuwi, may gusto muna sana akong sabihin sa'yo. Tsaka sana hindi ka magalit sa akin. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Sira ka talaga. Pero bago ko sabihin yung sasabihin ko, may itatanong muna ako sa'yo. Ano ba yun? Itanong mo na. Kinakabahan ako sa'yo ah. Wala bang nanliligaw sa'yo dito sa Maynila? Dun sa school na pinapasukan mo, baka may pumoporma na sa'yo. Ala, bakit mo naman tinatanong? Hindi ka na kasi nagkukwento sa akin. Kaya naisip ko na baka may manliligaw ka na. Actually, meron. Gwapo nga eh. Gusto pa nga niyang sumama pag uwi ko sa bakasyon. Talaga? Saan mo naman siya nakilala? Sa school. Kaklase ko siya. Lagi kaming nagkikita. Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin? Ayoko nga. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Wala ka bang ipapadala sa nanay at tatay mo? Pwede naman akong dumaan doon mamaya. Wala akong ipapadala. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Alam ko na yan. Sasabihin mo sa akin na sinagot mo na yung manliligaw mo. Utu-utu ka rin, no? Bakit? Hindi ba totoo yung sinabi mo kanina? Siyempre hindi. Paniwalang-paniwala ka naman. Parang hindi mo ako kilala. Diba? May sinabi ka sa akin last time? Nung nandun pa ako sa Quezon? Alin ba dun? Dami kong sinabi nun ah. Yung sinabi mo na kapag wala akong nahanap na matino, magiging boyfriend na kita. Seryoso ka ba dun? Oo naman. Eh ang tanong dun, kung magpapaligaw ka ba? Kasi sa tingin ko, hindi naman ako yung type mo eh. Paano ka nakakasiguro, ha? Di mo naman ako tinatanong. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kasi ayoko maunahan pa ako ng iba. Brenna, kung papayag ka, gusto sana kitang ligawan. Kahit hindi mo ako sagutin agad. Basta makasiguro lang ako na okay tayong dalawa. Sus, kilalang kilala na kita. Pwede nga nasagutin na kita ngayon eh. Pero syempre, mas exciting kung pahihirapan kita ng konti. Talaga? Payag ka na? Oo nga. Papadudot, iba yung saya na naramdaman ko ng mga oras na yon. Ganon pala yung pakiramdam kapag gusto ka rin ng babaeng gusto mo. Mula nga nung araw na yon ay mas naging madalas pa yung pag-uusap namin. At hindi na yon basta usap lang. Nakakatawa man po pero may kaunti ng landian yon. Pagbalik ko sa Quezon ay binalita ko kaagad kay nanay yung ginawa kong panliligaw kay Brenna. Tuwang-tuwa pa nga siya dahil gustong-gusto niya si Brenna para sa akin. Buti na lang daw at naisipan ko nang manligaw. Makalipas nga lang po ng ilang buwan ay sinagot na rin niya ako. Pero LDR muna kami habang nag-aaral pa siya.
Ako naman ay nag-enroll na rin sa college sa kursong pareho sa kinukuha niya para naman matupad na rin yung pangarap ko na makatapos ng pag-aaral at maging degree holder, Papa Dudut. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari sa buhay namin ng nanay ko, mula nang iwan kami ng makasarili kong ama ay bigla na lang siyang nagparamdam. Pinuntahan niya kami sa bahay at sinubukang makipag-ayos kay nanay pero nagmatigas ito at sinabing ako na lamang ang kausapin. Nanumbalik ang matinding galit na nararamdaman ko sa kanya noong basta na lamang niya kaming iniwanan na parang wala kaming halaga sa buhay niya, Papa Dudut. Nay, ano pong niluto nyo? Oh, bakit kayo nandito? Anak, Sabihin nyo na lang kung ano kailangan nyo. Hindi ko gusto na nandito kayo. mag-usap muna tayo. Nasaan si nanay? Nasa kwarto. Sumama raw pakiramdam kaya nagpahinga na muna. Paano hindi sasama yung pakiramdam niya dumating ka? Tsaka wala nang dahilan para magtagal ka dito. Nak, wala pa naman ako isang oras dito. Gusto ko nga sana kausapin ng nanay mo pero sabi niya, hintayin na lang kita. Bukhang iniiwasan ako. Kaya sana naman, pagbigyan mo ako. Kahit saglit lang tayo mag-usap po. Bakit naman ako magsasayang ng oras na pakinggan kung ano man yung sasabihin mo? Sigurado naman ako na wala ring kwenta yun eh. Ano ba kasing ginagawa nyo rito? Akala ko ba sawa na kayo sa buhay na mahirap? Tsaka ayaw nyo na mag-ulam ng sardinas. Huwag ka na magmatigas dyan. Alam kong kailangan mo rin ng isang ama at kailangan ng nanay mo na makakasama. Kung kailangan man namin ng makakasama, sigurado ako na hindi ikaw yun. Kaya wala nang dahilan para magtagal ka pa rito. Umalis ka na. Ganyan ka na ba talaga kayabang ngayon? Nagkapera ka lang, kala mo mas mataas ka na sa akin. Bakit ikaw? Wala ka rin naman narating ah. Pero sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Huwag mo akong niyayabangan ng ganyan. Kahit ano pang marating mo, hindi ka pa rin makakarating dyan kung hindi dahil sa akin. Para sabihin ko sa inyo, wala kayong ambag sa mga narating ko ngayon. Ano bang ginawa nyo nung nagsisimula pa lang ako? Wala naman ako narinig sa inyo kundi puro reklamo. Kasi nga makupad ka. Sa halip na mapagaan mo yung buhay namin, mas lalo mo pang pinapahirap. Sino ba naman magiging masaya sa ganon ha? Yan kasi ang hirap sa inyo. Wala kayong tiwala sa akin. Wala naman talagang negosyo na kasisimula pa lang aalagwa na agad eh. Pero alam nyo kung ano yung pinakamaganda rito? Nung nagsisimula pa lang ako, hinuhusgahan nyo na ako agad. Binasin nyo sa kung magkano lang yung kinikita ko. Bakit? Sa tingin mo ba, panghabang buhay na yung pinagyayabang mong negosyo? Babagsak ka pa rin kung ganyan yung ugali mo. Hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Umalis na kayo rito. Nakabulahaw na kayo ng mga kapitbahay. Bakit ako aalis bahay ko rin naman to. Titira ako dito kung gugustuhin ko. Baka nakakalimutan nyo, pabahay to, tay. Wala kayo ni isang kusing na inambag para maipatayo to. Pero sige, sa inyo na tong bahay. Hindi kami maghahabol. Baka hindi pa kayo makatulog eh. Pwede naman kaming lumipat ni nanay. Kaya ko naman padugtungan yung grocery para may matutulugan kaming dalawa. Para hindi na namin kailangan pang magtiis na kasama ka. Walang aalis sa bahay na to. At sino naman kayo para diktahan ako? Mula nung umalis kayo rito at mas piniling sumama sa kung sino para lang matakasan yung kahirapang nararanasan natin, tinanggap ko na wala na akong ama. Sigurado akong mahal pa rin ako ng nanay mo. Kaya wala ka nang magagawa kapag pinatawad niya ako. Nako, wag kang pakasiguro. Masyado siyang nasaktan sa ginawa mo. Alam mo naman yung sitwasyon ni nanay eh. Pero imbis na damayan mo siya, pinamukha mo pa sa kanya na siya yung dahilan kung bakit naghihirap ka. Totoo naman yun ah! Di yun ang paniwalaan mo kung yun yung totoo para sa'yo. Pero alam mo kung ano yung totoo? Eto, sasabihin ko. Makinig kang mabuti. Duwag ka. Pinili mong takasan yung problemang parte ng pagsasama nyo. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Kung bakit takot na takot kang maghirap. Hindi ka naman naging mayaman kahit kailan. Buti pa nga si nanay eh. Kahit may iniindang sakit, ginagawa pa rin niya ang lahat para makatulong sa akin. Samantalang ikaw na walang kapansanan, ikaw na malakas. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na konting suporta. Tapos wala ka pang ginawa kundi dumada ng dumada. Kaya ngayon kahit na magbunga nga ka dyan, wala ka nang mahihita. Wala rin akong suporta o tulong na ibibigay sa isang katulad mong walang kwenta. Papa Dudut, wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko sa tatay ko.
Totoo naman kasi na nagpakaduwag siya noong panahon na kailangan namin ng karamay. Kung hindi sana siya umalis, bupas sana kami. Pero sa ginawa niyang pagtalikod sa amin ay wala man lang siyang kahit kaunting bakas ng pagsisisi. Parang mahirap namang patawarin yung ganong klase ng tao. Kahit na sabihing tatay ko pa rin siya. Siguro itinablan na lamang siya ng hiya matapos kasi ng pagtatalo namin ay hindi na siya nagpumilit pa na makabalik sa bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang sa ibang kamag-anak namin na bumalik pala siya doon sa kalaguyo niya. Nagpakita lamang siya sa amin noong nabalitaan niya na maganda na ang buhay namin. Manghihingi raw sana ng pera para gawing panimula. Pero dahil tinaboy namin siya ay doon din siya pumunta sa babae niya. May kaya raw kasi sa buhay yung babae kaya hindi na ako nagtaka na mas pinili niyang makasama yon kesa sa amin ng nanay ko. Hindi lang siguro makahingi ng malaki-laking pera kaya sa akin nagbaka sakali. Malas niya lang dahil hindi ako nagpauto sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kami pa rin ng nanay ko ang magkasama. Maganda pa rin ang estado ng nasimulang kong negosyo at nadagdagan pa. Nagpaplano na nga rin ako na magpatayo ng patahian pero nag-iipon pa ako ng kapital para doon. Tungkol naman sa amin ni Brenna, kahit nag-aaral pa siya ay nakaplano na yung magiging kasal namin next year. Wala na talagang makakapigil sa amin dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi na rin naman kami mga bata para sa on and off relationship. Lahat ng naiisip namin ay pang matagalan na talaga. Bago ko po tapusin ang liham ko ay gusto ko lamang po sana hingi ng opinyon ng mga nakikinig ngayon kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kung dapat ko bang patawarin ang tatay ko o hayaan ko na lamang siya sa buhay na pinili niya. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para sa kwento ko, Papa Dudut. Taos-puso rin po ako nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS dahil po sa inyo ay marami kaming napapakinggang kwento na pwede naming paghugutan ng inspirasyon sa buhay. Muli maraming salamat po at pagpalain sana kayo at ang inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Arlan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.